buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Seeing God Through David's Eyes. Si David po ay, ang buhay niya ay magulo. Maraming giyera. Maraming digmaan. Laging nanganganib ang kanyang buhay. Laging nasa bingit ng kamatayan. Laging merong mga pakikipagtunggali. Subalit, sa wakas, binigyan siya Panginoon ng kapayapaan. Natapos ang mga giyera, binigyan siya ng Panginoon ng tagumpay, at ngayon siya ay nasa palasyo at tahimik, payapa ang buhay. Yan pong kapayapaan, isa sa mga pinakamalalalim na handog ng Panginoon. Mahirap yung nawawala ng kapayapaan. Yung nawawala ng peace. Yung natatakot ka, nangangamba, nagdududa, nanganganib, mahirap yung hindi mapayapa. Nagseselos, natatakot na maagawan ng mga mahal sa buhay, mahirap. Pero siya, finally, after a lot of struggles, the Lord gave him peace. Matapos ang pagtira niya sa mga ilang na lugar, mga kuweba-kuweba, bundok-bundok, nung siya'y nagtatago at hinahabol siya ni King Saul, nabaligtad na ang sitwasyon, siya na yung hari, at siya ngayon ay nasa palasyo, made of cedar, very good wood, the finest wood they could get in those times and in that place. At siya ay binigyan ng kapangyarihan. He became king. So what did the Lord give him aside from the throne of Israel? God gave David rest from all his enemies. That's a great blessing, to get rest from your enemies. Because you can imagine, one person can do a lot of mischief. Kumisan isang tao lang ang gumawa ng maraming mga paninira, ang laki ng nadadamage niya. Kumisan nga sa atin sa nation building, lahat tayo gumagawa ng isang bansa. Isa o dalawang tao lang ang gumawa ng mali at pangit, naapektuhan tayong lahat. Malakas ang pull down ng mga negative things. So, the Lord gave him rest from his enemies. Can you imagine what a great gift? Then, may pinroblema si David. Isang kakaibang problema. Habang siya ay nagpapahinga sa kanyang palasyo, siguro ay nahahanginan siya ng masarap na hanging amihan, kumakain ng masarap na pagkain, nakahiga sa kutsyon ng kanyang kama, at pinagsisilbihan ng napakaraming tao, meron siyang pinroblema. Sabi niya, narito ako, nakatira sa palasyo. And the Ark of the Covenant, yung lalagyan ng mga utos ng Diyos na naging sagisag ng presensya ng Diyos sa Israel, sabi niya, nakatira lang sa tent. Parang mali. No wonder the Lord loves David so much. No wonder that in spite of all his errors and all his sins, the Bible calls him the man who was after God's own heart. Kasi si David, sa panahon ng kapayapaan, at kasaganaan, at kapangyarihan, naalala niya ang Diyos. Tayo, kailan natin naaalala Diyos? Pag may sakit. Pag walang pera. Pag nanganganib ang buhay. Pag may pangangailangan. Pag magulo, naalala Diyos. Kasi ang tingin sa Diyos, problem solver. Although God is a problem solver, pero may problema naman kung laging gano'n lang ang tingin natin sa Kanya. Di ba ang sarap kahit sa atin po mga kaibigan at kamag-anak, pag may tumatawag na hindi naman tumatawag o dumadating dahil may problema? Kasi kadalasan pag nakita mo mukha ng isang kamag-anak mo, may problema, mangungutang to. Kasi hindi naman lumalabas ang mukha nito kung hindi naman mangungutang eh. O kaya dumadating, ay, may kailangan ito, may problema to. Kasi hindi naman nila ako naaalala kung masaya sila eh. Naaalala lang ako pag may problema. Nararanasan nyo yon? Di ba't ang sarap-sarap na darating ang tao sa inyo, may dalang konting sorbetes at may dala-dala sa inyong barkilyos. Alam mo, masaya ako ngayon, nagkaroon ako na increase sa sweldo. Lumaki ang benta namin sa negosyo, naalala kita. Ayun.
Ang sarap. Hindi yung wala kaming kabenta-benta, magbabayad na kami ng rent, naaalala kita. So tuwang-tuwa si Lord sa kanya. Naaalala niya si Lord sa times of plenty. Sa times of peace. Although gusto rin naman ni Lord na naaalala natin siya sa times of difficulty. Kasi gusto rin naman niya tayong tulungan, gusto niya tayong iligtas. Pero dapat man balancing relasyon natin sa Diyos. Hindi yung napakataimtim ng pananalangin mo tuwing lamang may malaki kang problema. At active ka sa church tuwing may problema ka. Pag nawawala na naman, hindi ka na naman makita hanggang sa susunod na problema. Kaya pag eto na uli, sabihin ng mga elders, may problema yan. Narito na naman siya. Darating siya dito para ipanalangin. May mga dumadating bang, alam nyo, masagana ako ngayon. Ang sarap-sarap ng buhay ko. Gusto ko manalangin para sa iba. Ano bang mga problema ng iba? Malaman ko naman at nang masolve ko. Ang dami kong pera ngayon. Sinong nangangailangan? Meron bang ganon? Minsan nga kahit maraming pera, daing ng daing para inuunahan na yung mga tao para huwag mautangan. Pero pag nangangailangan, walang-wala ako. Sino kaya meron dito? Walang-wala ako. Sino kaya meron? Pero pag sila yung meron, hindi sila maingay. Alam ni Lord John. Kaya kahanga-hanga ang puso nitong si David. Sabi niya, ang sarap ng buhay ko. Yung Ark of the Covenant, nasa tent lang. Parang mali. Kinausap niya yung prophet. Sinabi niya, gano'n ang sitwasyon. Sabi naman ng prophet, kung anong iniisip mo, gawin mo. Total, ang Diyos naman ay nasa iyo eh. So ituloy natin. Verses 4 up to 11. We are still reading 2 Samuel chapter 7. That night, the word of the Lord came to Nathan, saying, Go and tell my servant David, this is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in? I have not dwelt in a house from the day I brought the Israelites up out of Egypt to this day. I have been moving from place to place with a tent as my dwelling. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any one of the rulers whom I commanded to shepherd my people Israel, Why have you not built me a house of cedar? Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture and from following the flock to be a ruler over my people Israel. I have been with you wherever you had gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now, I will make your name great, like the names of the greatest men of the earth. And I will provide a place for my people Israel, and will plant them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed. Wicked people will not oppress them anymore, as they did at the beginning, and have ever done since the time I appointed leaders over my people Israel. I will also give you rest from all your enemies. The Lord declares to you that the Lord Himself will establish a house for you. Very interesting ang sagot ng Diyos doon sa naiisip ni David dahil naiisip niya yatang igawa ng malaki at pabulosong tahanan, yung Ark of the Covenant, dahil nagigilty siya na mas maganda yung bahay niya kaysa doon sa pinakasidlan at shelter nung Ark of the Covenant. So let's look at the remarks God made concerning the issue of a house for him. Was David going to be the one to build him a house? That was his question. Ikaw ba ang gagawa para sa akin ng bahay? Sabi niya, I have never dwelt in a house since the day I liberated your people from Israel. Mula nun hanggang ngayon, I never had a temple. And I have been moving from place to place with a tent as my dwelling. And did I ever ask for a house? So, interesting ang sagot ng Diyos. At hindi si David ang sinagot, yung propeta. Si Nathan, na nagsusulusol kay David na, kung ano naisipan mo, gawin mo. Total, ang Diyos naman kaisa mo So niya, sabihin mo sa kanya, humingi ba ako ng bahay kahit kailan? At ako ba, hindi ba't nakatira lang sa tent at palipat-lipat? Etc., etc. And what were the other messages of God concerning David and himself and Israel? Sabi niya, You, David, I took you from shepherding sheep. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa at ngayon pagpapastolin kita ng aking bayan. From shepherd of sheep to shepherd of God's own people. Sabi, I have been with you wherever you have gone. I have cut off all your enemies from before you, and I will make your name great. I will provide a home and a place for my people, so they will no longer be disturbed, and I'll give you rest from all your enemies. Ano ang nakita natin dito na katangian ng Diyos?
sa kanya mga sinabi? Una, that God goes with His people. Because the people were moving from place to place, God wanted His glorious presence to be with the people, so He never asked for a temple or a permanent dwelling. Kasi siya ay kailangang maglakbay kasama ng kanyang bayan. Ano pa ang trait ng God dito? That God cuts off one's enemies. You have an enemy, it is not you who cut them off. Or you don't cut off your enemy, it is God who does that. Na ang Panginoon pala ang nagbibigay ng wakas sa panggugulo sa atin ng ating mga kaaway. Na kung meron tayong kaaway, hindi ang trabaho natin ay awayin sila, patulan sila, at isahan sila. Ang trabaho natin, sumunod sa Diyos, bigyan ng Diyos ng ating loyalty, mahalin natin siya, at siya, sa kanyang panahon, sa kanyang paraan, ang puputol ng mga digmaan ng ating buhay. A lot of people, by putting everything and all the matters in their own hands, actually only lengthen their sorrows and their struggles. Meron pa that resort to evil means para sila magkaroon ng peace. So may nang iinis, binarel. May nang iinis, ginulo, sinira. But this is not God's way. Because it is God who cuts off our enemies from us. What else do we learn about God? That God can and God wills to make a person's name great. Sabi niya, I will make your name great. Hindi naman si David nag-iisip ng mga plano kung paano niya papasikatin ang kanyang pangalan, paano siya magiging dakila. Si Lord ang may gusto. Sabi niya, I will make your name great. Why? Because what have we learned from God all along? And by reading Scripture, that God blesses whom He blesses. Pinagpapala ng Diyos ang gusto niyang pagpalain. Hindi mo kailangan maging trying hard. Kung gusto kanyang pagpalain, it's not too hard for Him. Kung gusto ng Diyos, walang makakapigil. Kung ayaw niya, walang nakakapilit. Ano dapat ang reaction natin sa mga binebless ng Diyos? Dapat, yung mga tao na alam nating binebless ng Diyos, huwag nating kalabanin. Kasi, kakalabanin mo ang Diyos na nagpapala sa Kanya. Anong sabi nitong napakatalino na teacher of Israel? Nung ang mga disciples, tulad nila Peter, ay pinipigil ng Sanhedrin, ng mga ruling party and ruling elite of Israel to teach the name of Jesus, anong sabi ni Gamaliel sa kanila? Huwag nyo na silang patulan, sabi niya doon sa Sanhedrin. Kasi ipinapakulong at pinapalo sila Peter yung nagtuturo. Huwag nyo silang galawin. Kung ang itinuturo nila kababalaghan lang ng sarili nilang imahinasyon, yan ay sarili lang nilang inimbento, yan ay isa lang kulto, mamamatay ng natural death yan, yung movement na yan. Sabi, ang dami na nating nakitang movement na matay ng natural death. So, ba't mo dudumihan ang iyong kamay na papatayin mo pa sila? Mamamatay yan ng kusa kung yan galing sa Diyos. Sabi niya, pero, paano kung sa Diyos nga ang ginagawa nila? Di makikita nyo ang inyong sarili na kumakalaban sa Diyos? Si Saul, bakit siya napahamak? To the point na kalagim-lagim ang kamatayan ni King Saul. Because the Lord already anointed David to replace him. Pinili na ng Diyos na si David ang makahalili niyang magiging hari. Anong ginawa niya? Sa kagustuhan niya na manatili siya maging hari, ginawa niya ang lahat na magagawa niya para sirain si David. Para hukayin ang libingan ni David na siya ang napalibing. Sa halip na isipin niyang, lumipat na pala yung anointing ng Diyos doon, doon ako kakampi kasi nandun ang blessing. Ang ginawa niya, kinontra niya ng kinontra ng kinontra. So anong nangyari sa kanya? Siya tong napahamak, ng napahamak, ng napahamak. To the point, brothers and sisters, that Saul committed suicide. A horrible way to go. From an anointed king to somebody who was humbled terribly and horribly. Why? Because he doesn't bless whom God blesses. In fact, he curses whom God blesses. One of the keys in life, mga kapatid, kung nakikita nyo hindi kayo yung directly na ina-anoint, kung nakikita nyo na hindi kayo directly yung binebless,
bumarkada man lang kayo doon sa ina-anoint at binebless at maaambunan na rin kayo ng mga pagpapala. Pero para kontrahin mo yon at pilitin mong ilipat sa iyo yon, lalo lang magiging miserable ang iyong buhay. Do not oppose God's moves. As we always say, do not mess with God's anointed ones. Kasi gusto ng Diyos Sabi mo, mas magaling ako dyan. Oo nga, pero hindi naman ikaw pinili Mo, mas mahusay ako, mas matalino ako, mas marami akong alam. Oo nga, pero hindi ikaw yung in-anoint. So anong magagawa mo? It's not by might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. Paano ko yung in-anoint magaling pa? Mahusay pa? Di lalong hindi ka dapat mangontra. Because you will not go anywhere. You will not progress. Yan ang nangyari kay David at nangyari kay Saul. Pag pinag-aralan nyo halos ang lahat ng nangyari sa Biblia, yung mga taong nangapahamak, kasi may binebless si Lord, hindi yun ang i-bless nila at kinokontra pa nila. Halimbawa, this is a very, very simple application of what I'm trying to say. Meron kayo nakikita na isang ministry, isang servant of God na obviously binebless ni Lord, pinaprosper. At meron naman kayong isang nakita na talaga namang nilalangaw. Yung talagang walang nangyayari. Pumunta ka doon, di ka ma-bless, wala ka matutunan, nag-i-stagnate lahat ng tao, obviously wala yung blessing. Eto ngayon, inyo ang Araneta Coliseum. Idodonate nyo. Kanino nyo idodonate? Doon sa nagbubunga o sa hindi nagbubunga? Dapat yung isipin. Kung nasan yung blessing ni Lord, doon tayo. Pero sabihin natin, kawawa naman yung nilalangaw. Pag yung nilalangaw, nilagyan mo pa ng resources, dadami lang ang lalangawin. Intayin mong makitang binebless ni Lord, dito ka ngayon sumali. Kasi, hindi nadadaan sa kawawa naman yan. There are very, very simple spiritual realities that God blesses whom He blesses. And it's your choice if you will be a part of it or not. If you will stubbornly insist on aligning yourself with an energy, with a move, with a project that God doesn't bless, di madadagdagan ang mga nasasayang sa buhay. Kasi yung walang nangyari, pag binigyan mo yun ng maraming resources, lalong marami ang nasasayang. Di ba? God tests us with little to see what we will do with much. Kaya kung sa konti, wala yung konti, huwag mong asahang dadami. Sa konti nga, walang nangyari. Marami pa. Kaya napaka-importante. What else did we see about God? That God provides and that He can provide a home to people. Sabi niya kay David, alam mo, iho, parang medyo may konti kayatang dapat isipin na hindi ikaw ang gagawa ng bahay para sa akin. Ako ang gagawa ng bahay para sa iyo. And that God wills and God can give to people rest from their enemies. Pag may kaaway kayo, isumbong nyo sa Diyos. Hindi kay Tulfo, sa Diyos. Isumbong nyo sa Diyos. Hayaan nyo siya ang mag-alaga noon, siya ang gumawa ng paraan. Kung kani-kanino tayo kasi nagsusumbong Usually, nagsusumbong tayo doon sa taong alam nating may impluensya o kapangyarihan kasi gusto natin isubo siya sa gulo at gamitin niya yung lakas niya para tayo ipagtanggol at tayo manalo. That is man's way. God's way is, sa Diyos mo sabihin. Para din yung mga kuminsan, mga tao, mga pastor, kanino kaya kami hihingi ng donation? Kanino kaya kami hihingi ng kwan para sa camp namin o para sa ganito? Sabihin nyo sa Diyos. Ba't hindi nyo sabihin sa Diyos? Kasi yung Diyos, kung gusto niya, He can move people to support you. Hindi dediretso ka sa tao, hingi ka ng hingi, parinig ka ng parinig. Sabihin mo sa Diyos at yung Diyos ang bahala mag-assign kung sino ang gagamitin niya na instrument of blessing to you. Then meron ka pang dignity. Many times we have proven that. Even when Day by Day was making a building dyan sa Calhoun, Makati, merong babayaran na malaking halaga, mga bakal and everything. Ubus na yung pera for that period. Nagpapagawa. So anong gagawin mo? Kung matataranta ka, pupunta ka sa tao, hingi ka ng hingi sa mga tao, etc., etc. But thank God because He quieted my heart and we prayed about it. And the following day, somebody calls me.
Sabi, alam nyo, naaalala ko kayo kahapon pa. Meron ba kayong pangangailangan? Sabi ko, oo nga, kasi nagpapagawa kami ng building. Magkano? Sinabi ko yung amount. That same day, dumating ang check ang Panginoon nagsasabi, huy, isipin mo si ganyan, isipin mo. Kaya yun ng Diyos, amen? Kaya niya. Pero kaysa ikaw yung parinig ng parinig, ikaw yung daing ng daing, nakakainis ang katuloy. Nagtetengang kawali tuloy yung pinagsasabihan mo. Sa Diyos ka magsabi. Pag gusto ng Diyos, kaya niya. Ang ating number 1 na dapat gawin is to please God. Tulad ni David, God is pleased with him. Nagkakamali siya tulad natin. May mga mali nga siya na horrible. Pero nakakapag-isip. Nagsisisi. Nakaka-recover. Hindi nagmamaang-maangan. At humble enough to admit his errors. Kaya siya mahal ng Diyos. Hindi matigas ang kanyang puso. Hindi siya mapagmalaki. Hindi siya mahal dahil siya perfect. Hindi. Ang dami niyang mali. Pero hindi siya nagmamatigas. Siya ay teachable. Hindi siya proud. Let's read on, verses 12 to 17. When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men. But my love for him will never be taken away from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Nathan reported to David all the words of this entire revelation. So what? God promised David that his offspring would reign after him. That's a very sweet promise. Sabi ni Lord, ang anak mo galing sa iyong laman. Laman ng iyong laman, dugo ng iyong dugo. Yan ang magmamana ng iyong trono. At ang kaharian na yan ay walang wakas. David was assured that what happened to Saul's family would not happen to his family. Anong nangyari sa pamilya ni Saul? The family of Saul was disinherited. Hari na, kasunod na dapat ang mga anak niya na magiging hari, naging bato pa. Tinanggal, inilipat ang blessing kay David. At siyempre, ikaw naman si David, iniisip mo, natanggal kay Saul, pwede rin mangyari sa akin. Grabe ang binigay sa kanya, Lord, na gift. Peace of mind. Sabi niya, yang binigay ko sa niya throne, wala nang bawian. Forever, this kingdom will be. At alam natin that from the throne of David and from the line of David, Jesus would be born. The King of Kings, the King of all eternity of heaven and earth. Walang katapusan yung royal line na yon. It will be forever. What a great peace of mind. Sabi, hindi mo kailangang makipagtunggali to remain for this throne and this crown to remain with your family. It will be there. And then a prophecy was revealed concerning God's house or temple. That it was not David, but David's son, whom God has appointed to build him a temple. Napakasarap ng pagmamahal ng Diyos kay David. Kasi halos mahigit kalahati na ng kanyang buhay, puro hirap. Puro hirap. Sabi ni Lord, kung pagagawin pa kita ng temple, mamatayan mo na yan, di pa yari. Mahihirapan ka na naman, fundraising na naman yan, project, etc. Manahimik ka na lang. Ang anak mo ang gagawa ng temple for me. Sweet. Of course, hindi naman parusang paggawin ng temple. Pero nakita niyo yung special favor na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. And of course, true enough, it would be Solomon, his son, who would build the temple for the Lord. No? So, it is God who calls, and it is God who assigns builders and workers. Huwag kayong mga has na gumawa na hindi naman kayo pinapagawa ng Diyos. Walang mangyayari. At kung pinapagawa naman kayo ng Diyos, huwag kayong mga has tumanggi. Sapagkat malaking dilubyo, natanggihan ang Diyos.
An invitation from God is as good as a command. Kaya mga invitation niya, come, sabi niya gano'n, rest. It's as good as a command. It's not an option for you to say, no, ayoko, Lord. Take it. It is God's invitation. And it is God who calls. Kaya alam natin, si Lord ang nag-a-assign ng worker at ng work. Ang papel natin, mga kapatid, is to find your correct place under the sun. Na ang ginagawa nyo, yun talaga ang pinapagawa ng Diyos. Kaya kung minsan hindi mag-click, hindi mag-prosper, baka wala sa lugar. O kaya wala sa panahon. O kaya nasa lugar at nasa panahon at kalooban ng Diyos, pero dumadaan kayo sa pagsubok. Pero para malaman nyo kung alin, which of the above ang pipiliin, you need God's wisdom. You need the help of the Holy Spirit. That it is the Holy Spirit that will tell you, itutuloy ko ba ito? Dahil pagsubok lang naman lahat yung mga problema. O, huwag ka namang manhid, hindi mo ba nahahalatang ayaw ng Diyos, ipinagpipilitan mo pa. So, paano natin malalaman? Holy Spirit ulit. The guidance of the Holy Spirit in our day-to-day, minute-by-minute life is almost everything. And how can we hear the voice of the Holy Spirit? By living a righteous life. Through holy living, we hear the Spirit. We hear the Spirit correctly. And we are able to obey the Spirit. Therefore, we are able to live in the center of God's will. Therefore, we are able to live in the center of God's provisions. And we are able to enjoy peace. Simple lang ang mga konektadong mga bagay sa buhay. Gusto nyo maging mapayapa, kailangan nasa tama kayong lugar. Paano nyo malalamang nasa tama kayong lugar? Ang Espiritong Banal na nagsasabi. Paano nyo maririnig ang boses na ito? Pag ang ating tainga ay malinis, nakakarinig tayo ng tunog. Ganon din, pag malinis ang ating kaluluwa, malinis ang ating puso, nauunawaan natin ang mga udyok, mga babala, at mga encouragement ng Holy Spirit. Do not dare to go on with life without the Holy Spirit in your heart. Because your life will be nothing but a series of trial and error. Mostly error that leads into trials. So, ang nangyayari, parang, mali na naman, balik, atras, dead end uli, atras, mamamatay na lang, hindi pa nakakapunta sa pupuntahan kasi isang katerbang dead end ang nasuot. It is important. What else do we know about God? That God would establish His kingdom forever through David's offspring. Of course, not really through Solomon, but through Jesus. How will God be? And what will God be to David's son? God would be a father to him. He would be a son to God. At sinabi ng Lord, ang anak mo na yan, na magiging hari si Solomon, when he does wrong, he will have an earthly punishment, but will continue to enjoy spiritual oneness with me. Pag nagkamali, papaluin yan, pero palo na pang daigdig lang. Hindi maapektuhan yung eternity. Parang mga anak natin na pinapalo, dinidisiplina, hindi na ibang relasyon. Itinatama lang, itinutuwid. Sabihin ang magaganap sa iyong anak. That God would not take His love from him as it was taken from Saul. Can you imagine that it is God who decides whom He will love specially? It's really a favor. What are the other aspects and traits of God that we see here? That He chooses who would do specific tasks in His house. He bestows His favor and affection on whom He chooses. He is sovereign. Sabi ng iba, unfair naman yata, ba't hindi ako yung napili? Ang totoo, if you want fairness, you should go to hell. Because justice and fairness demands that we all go to hell because we are sinners. That is what is fair. Don't dare to ask God for justice. You might get it. And when you get it, you know where you'll go. To condemnation. Because all have sinned and fallen short of the glory of God. Huwag kang magsasabi-sabi sa Lord, unfair, unfair, unfair. Dahil baka nga maging fair ang Diyos. Talaga namang unfair ang Diyos. Bakit? Panay ang bigay niya ng ating unmerited favor. Panay ang bigay ng undeserved blessing. Panay ang pagpapatawad. Panay ang pagbibigay kahit sa mga tulad nating wala namang patago. Unfair talaga.
Huwag kayong mangas na humingi ng fairness because pag fairness, you will get nothing but punishment. Salamat. Lahat tayo binibigyan ni Lord ng favor. Kaya lang, yung iba gusto niyang dagdagan, problema niya yon. Huwag kayo magselos. Kung marami akong pagkain, binigyan ko na kayong lahat, tapos meron pa akong gustong bigyan ng dagdag, ba't ka magtatampo? Sa'yo ba yung pinapamigay ko? Di ba? So kung meron si Lord binibigyan ng extra favor, kung hindi ikaw yung nabigyan, huwag kang magmukmok, huwag kang magalit, lalo kang mapapasama. Bumarkada ka na lang doon sa binigyan. Matatapon-tapunan ka na rin nun. Do the right thing. Do the right thing. If we go deeper, I like to just analyze David's discomfort in the palace. He was in the palace, but he was very uncomfortable. Why? Because he was saying, I don't really deserve this. And God who deserves this palace is in a tent. Parang mali. Pag tayo mga kapatid, nag-e-enjoy na maraming bagay, ba, malaki sweldo nyo, malaki kita nyo sa buhay, malaki ang inyong mga income, magandang bahay nyo, masarap ang inyong buhay, tapos sinasabi mong, dapat lang I deserve this. You are in a dangerous spiritual situation. Why? Because you don't deserve it. I don't deserve comfort. Neither one of you deserve it. Why? Dahil nga, lahat tayo nakakasala. When you begin to think that it is your birthright to bring more money to your wife than your employee bringing money to his wife, may problema ka na nun, kapatid. Pag iniisip mo na ang anak mo, mas marami dapat na makaing masarap kaysa sa anak ng mga mas maliliit na taong nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, may problema ka nun. Because you really begin to think that it is your birthright to have more than others. Then you begin to be selfish. And you begin to be insensitive and blind to the needs of other people. Alam nyo, ang tunay na godling ina siya hindi lang ng anak niya, ina siya ng lahat ng mga anak ng lahat ng ina. Na kung kayo'y may kaya, hindi naman yung mga pamangkin yung walang-wala ay gutom na gutom, tapos yung anak nyo ay super ganda ng lahat ng kanyang mga gamit. Saan kayo kumukuha ng heart nun? Na kung ang anak nyo ay masarap ang kinakain, tapos yung mga labandera nyo ay namamatay sa gutom yung mga anak nila, where do you get the heart? Lahat ng tao na yan, nilikha ng Diyos, mahal niya lahat. Dapat marunong tayong mag-share. At nagse-share lang tayo actually, yung hindi yung pang press release, hindi yung pakitang tao, nagse-share ka lang from your heart. Pag na-realize mo, grace lang to ni Lord, hindi ko to deserve. Kaya dapat i-share ko rin sa iba. That was David's heart. So I'm in a palace, parang mali. Dapat yata ang Diyos ang nasa palace, not me. At kung hindi man ang Diyos ang ilalagay ko sa palace, at least yung Ark of the Covenant na representation ng presence ng Diyos. Kaya lalong natuwa sa kanya ang Diyos. Sabi niya, magandang ideya na igawa ako ng bahay. Total, hindi na magbabiyahe ang bayan na ito. Tapos na ang Exodus. Mananatili na kayo dito. So mananatili na rin ako kasama nyo. Magandang ideya. Pero dahil napakabuti naman ang iyong kalooban, I will spare you from the trouble. Huwag na lang ikaw ang gumawa. Next generation na lang, ang anak mo gagawa. Total, ako naman forever. I can wait a few years. Sweet talaga. Ang isang tao at ang kanyang puso ay nasa right place, pag masyado siyang maraming ine-enjoy, sinasabi niya kay Lord, Lord, parang sobra naman po yata ito eh. Masosobrahan ka pala, di pamigay mo. Yung iba. Diba? Kaya dalawa ang pagbibigay, yung totoo, yung alam mo kasi, hindi yung para sa'yo. Inabot lang sa'yo ng Diyos para iabot mo sa iba, tapos kung mo sa'yo naabot, nasa kamay ko yata ito, so akin na. Then, pwedeng tumigil na ang pag-aabot sa'yo. Or inabutan ka ng inabutan hanggang talagang hindi ka na makadala, hindi ka rin nag-enjoy sa dami ng dala mo. Nangyayari yon. Hindi ko mo marami kang kayamanan, enjoy ka na eh. Hindi ko mo marami kang ari-arian, masaya ka na sa buhay. It is also God's gift, not only to have, but also to have the capacity to enjoy what you have. Is that enough to have? You must also enjoy what you have. As I always love to say, you can always buy a bed, but you can never buy sleep. You can buy good food, but you can never buy appetite.
I have been to many supermarkets. Wala pa ako nadaanan na stall na merong nabibiling appetite. Wala. Regalo yun ng Diyos. Kaya yun, kailangan kasama. Napakasarap mang maisip ng mga bagay na ganito. Na kung paano tayo mag-enjoy sa buhay na nasa gitna pa rin tayo ng kalooban ng Diyos. So, was God offended by such an arrangement? No. The Lord was not offended. Sabi niya, okay lang sa akin to, iho, na nasa palace ka. Actually, no big deal. Total, love naman kita eh. At lalo mong napatunayan, willing ka pang gumawa ng mas maganda kaysa dyan sa tinitiran mo. Which brings me to a point, mga kapatid, kung sobrang komportable ng buhay nyo at ang ganda-ganda ng bahay nyo, tapos yung church nyo, gigiray-giray at nasa mga sulok-sulok, aba, kilabutan naman kayo, dapat isip-isipin nyo itong si David. Kung sobra-sobra ang dami-dami yung mga material blessings, tapos yung church nyo ay naghihingalo, yung mga church workers ninyo, inaagaw na kamatayan dahil walang makain, you should do a David. Na mag-isip na, teka, yun yatang church namin, sobrang naiwan na ng bahay ko ang itsura. Yun naman yatang mga lifestyle ng aming mga missionaries and mga workers, ibang-iba na sa lifestyle ko. Para yatang may problema kasi sila yung gumagawa ng God's work. Para yatang dapat akong medyo mag-isip-isip. At naisip yun ni David. And then of course, you see that Prophet Nathan advised David to do as he deemed fit. Pero mali. Sabi niya, kung ano naiisip mo palang magpagawa ng temple, sige gawin mo, total God is with you. Pero mali. So God corrected the prophet. How did God correct the prophet? Sa kanya ibinigay yung sagot. Sabi mo kay David ito lahat, tandaan mo lahat. Sabi mo sa kanya. In other words, siya rin na-correct. So hindi ko mo prophet, tama na lahat ang sinasabi niyan. Si Nathan nga pumaltos. Dahil hindi naman siya nag-prophesy Nag-advise lang siya on a human level. Pero hindi niya sinabi at the end na, that saith the Lord. Mangilabot kayo, yung mga that saith the Lord na yan, Baka bangungot nyo lang, tapos that saith the Lord. Ang dami ko nang ditinig niya yan, that saith the Lord. Napakarami naman kinakausap ng Diyos. Alam mo, kinausap ako ng Diyos. Sabi, pautangin mo ako. Paano ka makakatanggi? Diyos pa lang may sabi. Ang dami-dami niyang that saith the Lord na yan. May mga genuine siguro mangilan-ngilan, pero mag-ingat kayo pag mamera. Kasi kata-kata na yan. Si Nathan nga at least hindi niya sinabing, thus saith the Lord. Sa kanya lang nanggaling. Ikinorek siya ni Lord. Very, very indirectly, pero very effectively, sa kanya ibinigay ang sagot. You see, God talked to David through Nathan. What other thing can we learn here? David was king, Nathan was prophet. The two had different offices. So people have different ministries. We have different functions. Hindi dapat magkanya-kanyahan at mag-agaw-agawan ng mga ministry. Meron talagang lugar ang bawat isa. So, before we close this very interesting study, it's very important, brothers and sisters, to test your convictions. Hindi ko may conviction kayo, galing na yun sa Diyos. Si David nga may conviction. Magandang conviction. Sino makakasabing pangit yon? Pero hindi pa rin ang galing sa Diyos. Test your convictions. At yung sasabihin, sabi sa akin ng Diyos. Let God speak to you, especially through prophets. And when I say now prophets, I'm saying open and close quotation mark prophets. God can speak to you through anyone, through anything. Nagsalita pa nga si Lord through a donkey. Alam niyo yung istorya sa Old Testament? Pwede siya magsalita through a song, through a verse. Keep your ears open because God is speaking to you. Satan too. Kaya dapat malinaw. Sino ba yung nagsasalita? Dahil nag-aagawan yan. Kaya kailangan na maingat. God's special favors are His to give away. It is not ours to covet or to be jealous about or to complain about. At ang maganda, ask the Lord. And also do your part so that your heart can be like David's heart. Ano yon? Naaalala ang Diyos in good times. Not only in bad times. Naaalalang gumawa ng mabuti when things are going well. Yung iba naman kaya lang gumagawa ng tama para tumigil na yung parusa ng Diyos at na mag-enjoy sila. So selfish pa rin yung motive.
Kaya makikita mo kung gaano ka talaga kasincere when you remember God, when you don't need help. But we always need help. But what we say is when you are not desperate. Offer to God the good things that He has given you. Huwag kayong matakot. Hindi naman laging tinatanggap eh. Minsan takot na takot kang i-offer sa Diyos dahil baka kunin nga. Kita nyo, inaalok na niya ng palasyo ang Diyos. Hindi naman tinanggap. Parang bata. May anak tayo, pamangkin, apo. Gustong-gusto niya yung candy, pero nung nakita ka, inaalok sa'yo. Di ba, baka sa susunod yung pagkikit, tatambakan mo siya ng isang kahong candy. Hindi nyo naman siguro kukunin yun. Sobra naman kayo kung kinuha nyo sa bata yung inaalok sa inyong kaisa-isa. Pero nakakatuwang maisip na iniaalok niya. At willing siya na ibigay. Lalo niyong namamahal. Pero kung selfish, nababawasan ang ating pagtingin. Kaya maraming mag-asawa nawawala ng pag-ibig sa isa't isa. Kasi in the course of their marriage, what you begin to see ay yung selfishness niya. Nawawala ka tuloy ng gana. Because the tendency of our hearts is to love those that love us. So God also loves those who love Him. Although God loves even those who don't love Him, syempre mas love niya yung nagmamahal sa Kanya. Hindi naman mahirap maintindihan yun. Love God. It is important that you can think how you can please the Lord. How we can honor the Lord. How we can remember God in good times. Let us bow our heads before the Lord. Are you in good times right now? Remember God. Are you in bad times? Lalo naman, remember God twice over. So in everything we do, in whatever state we are, we should remember God. I'd like you to be alone with the Holy Spirit for a while. Itanong nyo sa Holy Spirit, what can I offer God? What are the good things that I have that I should offer God? Talent, time, treasure, ano kaya? Surely the Lord has given you something good. Ask the Holy Spirit to give you a spirit of generosity that you will not withhold from God and from His work, from His ministry, from His church. Good things that come from Him anyway. Let the Holy Spirit finish the message. But remember God in good times. And remember God through the good things that you have. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Seeing God Through David's Eyes. Sa aming kilos, salita at damdamin.
sarili. Sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaguin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagbabagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Mayaman sa hiyas ang ating bayan, at isa sa hiyas na yan ang musika. Napakaraming nalilikhang tunog ng mga Pilipino mula sa iba't ibang instrumento. Narito ang palendag, instrumentong pangmusika ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang palendag ay yari sa isang manipis na buho na may 2 sentimetro ang bilog at 90 sentimetro ang haba. May 4 na butas ang palendag, isa sa ilalim para sa hinlalaki ng tumutugtog at 3 naman sa ibabaw para sa iba pa niyang mga daliri. Inukaan ang isang dulo ng buho upang lumapat ito sa labi ng manunugtog habang siya'y umiihip. Sa kabilang dulo naman ng palendag ay may isa ring malaking uka kung saan nagtatapos ang instrumento. Ang pagtugtog ng palendag ay pawang improbisasyon ng manunugtog. Wala siyang sinusunod na sukat o ritmo, at ang pagtugtog ay pagpapahayag niya ng kanyang nadarama, lalong-lalo kung siya'y nagliligaw o nagpapahinga. Ang musika ay wika ng kaluluwa. Ang ating musika ay marapat lamang na pag-aralan, kilalanin, at tugtugin sa karangalan ng Panginoong Hesus. Ang palendag ng Maguindanao sa Cotabato.
alinlangan, sa Kanya na nangako, di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, magpawalang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay,
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!